Ang Season 3 ng One Punch Man, ang Monster Association War Arc, ang pinakamagandang arc sa loob ng series na ito na ilalabas na sa Season 3 sa susunod na season ng One Punch Man anime. At tulad nga ng sinasabi ko sa inyo guys, napakatindi ng arc na ito, napakalulupit ng mga laban dito. Hindi lamang sa laban ni Atomic Samurai laban kay Black S, kay Bang, kay Bomb at kay Fubuki laban sa Overgrown Rubber, kay Child Emperor laban kay Phoenix Man na alam ko naman kung hindi nyo pa alam to, napakatindi nito. At napakalakas ng Phoenix Man na ito guys, to the point na kailangang gumawa ng isang napakatinding feat ni Saitama para lamang matalo siya. Ang laban ni Garou kontra sa Monster King na si Orochi, isa sa napakatinding laban din dito na almost napakaraming mga panels talaga ay mga double spread pages. Ang laban ni Tatsumaki kontra kay Psychos hanggang sa ma-reach niya ang kanyang final potential na ang kanyang Psycho Orochi form. At napakarami pa guys, countless battles sa gitna ng mga S-class ranking heroes kontra sa mga disaster level dragon o mas mataas pa na mga cadres naman mula sa Monster Association. Pero good news, hindi nyo na kailangang antayin yun dahil tatalakayin na natin ang buong arc na yun sa channel na to. At oo, nagawa na natin ng napakaraming mga videos ang Garou versus Saitama kahit na nang mag-awaken na siya papunta sa Cosmic Fear Garou. Pero hindi naman natin may kakaila na napakarami ding magagandang laban sa loob ng arc na ito na kung saan almost lahat ng S-class heroes at maging ng ibang matataas na A-class heroes ay may nakatapat na mga kamatch talaga nila sa loob ng Monster Association. At napakaganda ng mga laban dito guys. Hindi kayo nito bibigoin. Dito din natin mawi-witness ang isa sa pinakamalakas na monster na arguably mas malakas pa maging sa Monster King. Pero wag na nating patagalin pa, simulan na natin. Nagsimula ang Monster Association arc matapos makidnap ang dalawang bata. Ang isa dito ay si Tareo, ang bata na palaging pinoprotektahan ni Garou at natutulungan niya, at pangalawa naman ay itong si Waganma. Si Waganma ay ang isa sa naging napakalaking factor kung bakit na-push talaga ang Hero Association na mag-launch at i-raid na ang buong hideout ng Monster Association. Dahil itong si Waganma ay ang anak ng isa sa pinakamayaman, pinakakilalang mga tao na nagsusuporta at nagpopondo sa Heroes Association. And for that reason, hindi nila pwedeng hayaan yon dahil kapag binitawan ng taong ito ang Monster Association, magkakaroon ito ng napakalaking impact sa organisasyon. At hindi lamang yon, patuloy pa rin ang ginagawang terrorism ng lahat ng mga monsters na ito. Kaya naman once and for all, binabalak na nilang i-eradicate, i-wipe out ang lahat ng monster sa Hero Association. At dito na nga nagsimulang sumugod ang lahat ng heroes. Hindi lamang mga lower class, maging ang mga A-class at pati ang mga S-class heroes ay sumugod na at nag-conduct na ng operation. May kita natin dito na nandito maging ang mga pinakakilala natin na mga S-class heroes. Si Child Emperor, si Darkshine, si Zombie Man, si Atomic Samurai, si Flashy Flash at marami pang iba, pati na rin ang pinakamataas na A-class ranking hero na itong si Amay Mask. And right off the bat, hindi pa man lamang sila nakakarating sa lokasyon ng hideout ng mga monsters, naka-face na agad sila ng isang napakalakas na kalaban. At yun ay walang iba kung hindi itong si Jagan, na isang disaster level unknown na nangangahulugan na hindi nila ma-discern, hindi nila ma-determine kung gaano kalakas itong si Jagan. Pero ang maganda dito guys, kasama nila si Tatsumaki at si Tatsumaki ang tumapat sa monster na to. Hindi na nagtagal at nagsimula na agad ang laban sa gitna ng dalawa. Ginamit na ni Jagan ang kanyang kapangyarihan na isa palang psychic ability. Napakadali niyang binunot ang lahat ng napakaraming mga buildings sa paligid. Inipon niya ang lahat ng ito na dahilan kung bakit takot na takot ang napakaraming mga heroes. Although itong si Tatsumaki, naka-poker face pa rin. Wala siyang pakialam. Hindi siya nakakaramdam ng takot kontra kay Jagan. Habang itong si Jagan naman patuloy pa rin sa pagsasalita habang binabastos itong si Tatsumaki. At hindi nagtagal, tinangkana ni Jagan na gamitin ang mga binunot niyang building para durugin ang mga heroes habang ibinabagsak sa kanila ang napakalalaking mga bagay na ito. Sa unang tingin, maiisip natin na baka patay na sila dahil napakalaki ng mga building na ito kumpara sa napakaliliit na mga taong ito. But the thing is, ginamit naman nitong si Tatsumaki ang kanyang sariling psychic ability para mag-create ng isang barrier. Sa pamamagitan nito, without any gestures at all, hindi man lamang gumalaw itong si Tatsumaki at napigilan niya ang lahat ng building na ito. Subalit, hindi pala ganun kabait itong si Tatsumaki. Imbes na i-maintain niya ang barrier para maprotektahan silang lahat,
tinanggal niya rin ito. Ginawa niya lang ito para maalis ang mga building na pabagsak sa kanya. Buti na lamang mayroon ding iba pang mga capable na mga heroes na malapit sa lugar na ito na tumulong para hindi mabagsakan ng mga buildings ng mga debris ang iba pang mga heroes na walang kakayahan na sirain yun. Tulad nitong si Puri Prisoner na napakadaling sinuntok at winasak ang mga bumabagsak na debris, at itong si Darkshine naman, naglalakad lang guys, nakatayo lang siya at nasira na lang lahat ng building na bumagsak sa kanya. Ganun katigas itong si Darkshine. Pero minamaliit talaga guys nitong si Jagan, itong si Tatsumaki. Talagang gusto nitong makaramdam ng sakit, kaya naman binastos niya pa si Fubuki habang sinasabing dudukutin daw niya ang mga eyeballs, ang mga mata ni Fubuki at ni Tatsumaki at paglalaroan niya ito. Imumutilate daw niya ang katawan ng magkapatid dahil wala naman daw magagawa itong si Tatsumaki o itong si Fubuki dahil wala naman silang sapat na kapangyarihan para kontrahin siya, na dahilan kung bakit nagsimula lang mapikon itong si Tatsumaki habang sinasabing napakadaldal naman daw nitong si Jagan. At kung gusto daw niya ng tunay na kapangyarihan, gusto niya talagang matikman kung gaano katindi ang galit ni Tatsumaki, pagbibigyan niya ito. At dito na nga nagsimula ang seryosong laban sa gitna ng dalawa. Although I can say na seryoso dito si Tatsumaki dahil as we go on sa mga sumunod pang mga chapters, makikita natin doon kung gaano talaga katindi ang pagpipigil ni Tatsumaki sa lahat ng mga laban niya previously. At dito na nga nagsimulang gamitin ni Jagan ang kanyang overpowered na psychic abilities. Gamit ang kanyang kapangyarihan, nakapag-create siya ng isang napakakapal na itim na cloud na para bang gumagawa na siya ng isang storm, ng isang bagyo. Habang nangyayari ang laban sa gitna ni Tatsumaki at nitong si Jagan, nangyayari din naman ang napakaraming mga side battles sa iba pang mga lower ranking heroes, mga A ranking, B ranking at mga C ranking heroes kontra sa mga fodder din naman sa mga lower ranking din ng mga monsters. Pero may kita natin dito guys na talagang lahat ibinibigay ang all nila dahil isang all out war na nga ito kontra sa Monster Association. Napakarami dito ng mga heroes na hindi natin kilala pero nagpapakita ng napakatinding, napakalupit na mga performance din sa pakikipaglaban. Pero ang isa sa mga highlights dito ay tulad nitong si Atomic Samurai, napakadali nitong winantap, binebasican at ini-slice talaga niya ng para bang mga sibuyas at bawang ang lahat ng mga monsters na ito na nakakatapat niya. Within just 1 second, within just a split second nga, ay napupulbos niya ang lahat ng ito. But I will tell you guys, makakahanap ng katapat dito si Atomic Samurai. Isang kalaban na hindi niya magagawang talunin sa pamamagitan lamang ng paghiwa. Itong si Darkshine naman, napakadali lang ding dinadaan at binubunggo ang lahat ng monster na nasa harapan niya. Nadudurog na lang mga ito dahil nga sa napakatindi ng napakatigas na balat nitong si Darkshine, hindi siya basta-basta napepenetrate. Ang kung sino mang humarang, literal na humarang, tibag. Walang makakapigil dito kay Darkshine kung mga may hinang at mga lower ranking na mga monsters lang din ang pipigil sa kanya. But as I've said, may mga makakatapat ang lahat ng ito kontra sa mga monsters. At ang makakatapat dito nitong si Darkshine ay ang isa sa pinakapaborito niyong kalaban. Isang anti-hero na eventually naging mabuti rin. Ngayon makakabalik naman tayo kay Jagan at kay Tatsumaki, and it seems tapos na agad ang laban guys. At ginawa ni Tatsumaki isang garbage bag itong si Jagan. Literal na napaka-menacing. Pinastos nitong si Tatsumaki si Jagan at matapos nga niya itong gawing para bang isang plastic, tinwist niya pa ito ng tinwist. Pinilipit niya ito ng pinilipit ng walang humpay hanggang sa naglaho na ito ng tuluyan. Now switching of scenes, makikita naman natin itong si Child Emperor na isa-isang pinapatay ang lahat ng mga surveillance monsters nitong si Gyorogoro na eventually din magiging isang napakalakas na kalaban para kay Tatsumaki. Na kahit na dito pa nga lang guys, sa puntong ito, hindi siya natatakot at mas na-excite pa siya sa mga mangyayari. Dahil tulad nga ng binabanggit dito ni Gyorogoro, nagsisimula pa lamang uminit ang laban. Hindi pa nga lamang nila ginagamit ang pinakamalalakas nilang monster sa kanilang side. May kita din natin dito na unti-unti nang nagba-back out ang mga lower ranking na mga monsters dahil napapansin nila na wala naman silang laban. Isa-isa silang pinapatay ng para bang wala silang nagagampanan at dinudurog sila ng mga heroes. Kaya naman tinanong sila ni Gyorogoro, takot ba silang mamatay? Na sinagot ng mga monsters na of course hindi sila takot pero ayaw naman nilang lumaban sa isang not winnable battle. Alam nila na wala silang magagawa. Kaya kailangan nilang mag-back out at kailangan nilang gumawa ng panibagong strategy para magkaroon naman ng effect ang kanilang pag-retaliate. Pero napikon itong si Gyorogoro sa kaduwagan ng mga lower ranking monsters na ito, kaya isa-isa niyang pinagpapatay ang mga ito. Ginawa niya itong para bang isang cube object at ipinakain sa Monster King na si Orochi.
At nang dahil lang nga sa it calls for the situation, kailangan na talaga nilang gamitin ang mga higher ranking monsters din sa kanilang side para matapatan ang mga S-class ranking heroes. Dito na inireveal at tinawag nitong si Gyorogoro ang pinakamalalakas naman na mga monsters sa kanilang side, ang mga monster cadre. And I'm telling you guys, although napaka-cringe at medyo nakakatawa ang iilan sa mga itsura ng mga monster cadres na ito, hindi sila mahina. Napakalalakas nito to the point na hindi nga sila kaya ng ilan sa mga S-ranking heroes. Literal, they will live up to their name na mga cadres sila ng monsters. Pero after wiping out most ng mga monsters na nasa surface, unti-unti nang bumaba ng lower floors sa underground na hideout ng Monster Association ang mga heroes na ito. Lahat sila ay isa-isang pumupunta at dumadaan ng kanilang mga passage na inassign nitong si Child Emperor. At ang pinakaunang nakatapat ng kanyang katapat ay itong si Flashy Flash. Dito niya nakita ang dalawa sa kanyang kilalang mga individuals. But the difference this time is, they are on the monsters side na. At konting spoiler guys, ang dalawang ito ay monster-fied na. Ang dalawang ito ay nanggaling din sa Ninja Village tulad nito si Flashy Flash. Ito ay si Gale Wind at si Hellfire Flame. Hindi nagtagal, nagsimula agad ng laban sa gitna ng tatlong to. Nag-launch ng atake itong si Hellfire Flame na agad namang sinugod at mapakadaling winasak din nitong si Flashy Flash. Habang naglo-launch ng atake dito kay Gale Wind, however, nagawa ni Gale Wind na napakadaling iwasan ng atake yon dahil ang naatake pala nitong si Flashy Flash ay ang after image na lang ni Gale Wind na nagpapakita na bilang mga ninjas, napakabilis din ang movement ng dalawang ito. At dito na nga nagsimula ang napakatinding laban sa gitna ng tatlong mga ninjas na ito na at first, akala natin na tanging mga ninja abilities, mga ninja techniques at mga natural na mga capacities lamang ang gagawin ng tatlong ito sa laban. Pero habang nagtatagal, palakas ng palakas ang dalawang ito to the point na dumating ang pagkakataon na nag-undergo sila ng complete monsterification na talagang nagpahirap dito kay Flashy Flash. Pero kailangan na nating antayin ang susunod na video para sa mangyayaring laban na yun. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para ma-notify ka pag release natin ang susunod na video na yun. Also, we have an official Facebook page at official TikTok account. Kaya naman i-like at i-follow nyo na din ang ating ibang mga account sa different other platforms na yon para hindi kayo mahuhuli sa bawat announcement natin tungkol sa channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous video. Maraming salamat. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.